Mga kababayan, ngayong araw po ng linggo, January 18 na po, 2026, meron pong mga pagbabago sa direksyon ng Bagyong Ada. Nagiging paikot po ang direksyon nito at aalamin natin kung yan ba ibabalik dito po sa bandang silangan ng Mindanao, Eastern Visayas at kung eto nga ba ay magkakaroon ng kasunod na panibagong sama ng panahon. Aalamin din natin yung mga lugar pa na apektado ng trap or extension po ng Bagyong Ada. Pero bago ho natin simulan, hihiling lamang po ko ng pabor na i-like at i-share nyo po ang ating update. Malaking bagay na po yun para din malaman ng mga kababayan natin ang lagay ng panahon. Sa pinakahuli pong pagtatala, ang Bagyong Ada po ay huli pong namataan, alas 2 ng madaling araw, ngayong araw po ng linggo, 280 kilometers sa may east of Infanta, Quezon. At sa ngayon ay maintain pa rin po siya sa category bilang isang tropical storm. Pag tropical storm, yan po nasa level 2 na category po ng bagyo. At meron po itong pagbugso ngayon na 105 kilometers per hour at meron pong pagkilos. Ito yung sinasabi natin, yung pagkilos po ng bagyo, bumagal na naman. Nasa 10 kilometers per hour pa north-northwestward. Pero dahil nga po sa kanyang pag-record or pagliko, kaya yan bumabagal. Titignan nating mabuti kasi hindi siya nakikitaan na lalabas ng ating Philippine Area of Responsibility dahil nga po pabalik or pabilog o paliko yung kanyang direksyon. Titignan natin kung kailan ito malulusaw Hindi man siya lalabas ng PAR pero malulusaw naman siya doon sa ating nakikita sa area of probability niya. Ngayon po ay nakataas pa rin ang wind signal number 2 sa ilang bahagi po ng Luzon, Visayas at meron pa rin tayong mga apektado ng signal number 1. Unahin muna natin, signal number 2 pa rin ay nakataas po sa eastern portion po ng Camarines Norte. Apektado yung mga lugar na yan, mag-ingat tayo sa mga banta na pag-uulan. Eastern at central portion po ng Camarines Sur, apektado pa rin yan ng signal number 2. Albay at Catanduanes, nasa signal number 2 pa rin na category. Pero hindi na po ito lalakas sa signal number 3 hanggang sa 4 dahil pagka tropical storm hanggang signal number 2 lamang yan. Alamin natin yan dapat alam po natin yan para hindi tayo nangangamba na baka lumakas pa o ganito pa ang mangyari. At meron pa rin tayong signal number 1 sa ilang bahagi po ng Luzon. Nakataas pa rin ang wind signal number 1 sa southeastern portion po ng Isabela, sa Aurora, eastern portion ng Quezon, signal number 1 pa rin yung mga lugar po na yan. At kasama rin sa signal number 1 ang Polillo Islands, Marinduque, eastern portion ng Romblon, nalalabing bahagi po ng Camarines Norte, the rest po ng Camarines Sur, Sorsogon at Masbate. Sa Visayas, meron pa rin mga apektado ng signal number 1. Kasama dyan ang Northern Samar, Northern at Central portion po ng Eastern Samar, apektado pa rin ng wind signal number 1. So kahit po medyo nabawasan na yung mga apektado ng wind signal po ng Bagyong Ada, nananatili pa rin kasi siya dito sa gilid po ng Bicol region. Pero kung mapapansin po ninyo, iniwasan na ng Bagyong Ada yung paglandfall niya. So hindi na natin siya nakikitaan ng paglandfall ngayon bagkos dumidikit lamang siya dito sa Bicol region. Ang tendency kasi nito pag dumidikit siya, yung pinaka-extension ng hangin ay mas nakakaapekto. Ngayon, silipin po natin yung ating pinakamapa at i-explain ko sa inyo mabuti kung bakit kinakailangan na paghandaan pa rin natin. At titignan natin kung may kasunod ba na panibagong bagyo doon po sa tinatawag natin na tropical cyclone threat potential. So kung makikita nyo po mga kaibigan ko, mga kababayan sa ating pinaka-live na mapa. By the way, sa mga hindi nakakilala, ako po si Kuya Francis, ang inyo pong tagapaghatid ng balita sa lagay po ng ating panahon ngayong araw po ng linggo, January 18. Kamusta po kayo? Samahan nyo ako sa update natin. Saglit lang naman to, tapusin ho natin yung update tignan nyo mabuti, ito po yung pinakamapa natin. At sa ngayon, consistent po sa pagiging tropical storm ang Bagyong Ada. Tulad na aking sinabi, ang Bagyong Ada ay hindi nalalakas sa pagiging severe tropical storm or mas malakas pa sa pagiging tropical storm, At ito, yung mga susunod na mga lugar, alamin muna natin kasi importante para din makapaghanda yung mga kababayan natin. Tulad na aking sinasabi, ngayong hapon po ng linggo, tatahakin naman ng Bagyong Ada ang lokasyon po 320 kilometers
east of Baler Aurora. So diyan po siya mag-i-stay 2:00 ng madaling araw. Pero ito nasa tropical storm pa rin. 75 kilometers per hour ang bilis or lakas ng kanyang hangin. Pagdating naman po ng Monday ng 2:00 ng madaling araw, ito zoom in po natin, ang bagyong Ada naman po ay 330 kilometers east of Kasiguran, Aurora ang kanyang magiging lokasyon. Hapon naman po ng Lunes, 425 kilometers ang kanyang magiging lokasyon east of Kasiguran, Aurora pa rin. Kung mapapansin po ninyo, hindi masyadong nagbabago yung mga lugar kung nasaan ang bagyong Ada. Dahil nga po mabagal siya na pagkilos at ang sinasabi natin dito, kapag ang isang bagyo ay mabagal na kumikilos, nag-i-stay po siya ng matagal sa ating Philippine Area of Responsibility. Pero kung makikita nyo, lahat po ng kulay green na yan, yung mga green na yan na merong mga dot, yung mga bilog-bilog na yan, yan po yung sinasabi natin, yung tropical storm na category. So walang ibang kulay dyan sa kanyang area of probability, which is ito magandang indikasyon na hindi po siya lalakas sa pagiging severe tropical storm. No? Yun yung sinabi nating severe tropical storm, yun yung pang level 3 or pangatlong kategorya ng bagyo, which is malakas-lakas din yun. So tanong na mga kababayan natin, Kuya Francis, kailan ba mawawala o malulusaw ang bagyong Ada? Kasi marami po sa bahagi ng Eastern Visayas, Bicol region ay nakaranas po ng malawakang pagbabaha dulot po ng bagyong Ada. Kaya nga po ang ginagawa natin is lagi tayo nagbibigay ng paalala sa atin pong mga kababayan. So kung mapapansin nyo, i-zoom in natin yung pinaka-mapa natin. Ang bagyong Ada po ay magiging tropical storm or hihina sa pagiging tropical storm pagdating po ng Wednesday po ng hapon, January 21 po yan, at magiging isang ganap naman na low pressure area pagdating po ng Thursday, January 22. So kapag naging LPA na ulit ang bagyong Ada, doon na siya magkakaroon ng tsansa na unti-unting malusaw. So malaking factor yan dahil po sa amihan o northeast monsoon kasama ang high pressure ng hangin. Isang dahilan yun kaya po itinaboy niya ang bagyong Ada para hindi po direktang maglandfall sa kalupaan po ng Eastern Visayas at Bicol region. Tignan nyo mabuti, wala tayong nakitaan ng landfall scenario dito po. Pero nakikita kasi natin dito kahit hindi po naglandfall direkta ang bagyong Ada, yung radius o yung sirkulasyon po ng trap or extension ng kanyang hangin masyado pong malawak. So ibig sabihin kahit hindi ito naglandfall, yung mga direktang lugar po na naaabutan o na sasapol ng pinakahangin niya ay nakakaranas ng malawakang pag-uulan. Tignan nyo mabuti, no? Etong umiikot na yan, yan po yung pinakamata. At yung pinaka naapektuhan naman is yung trap. Ito yung extension ng hangin. O yung tinatawag din natin na spiral clouds. So ngayon, meron pa rin po tayong nakataas na heavy rainfall warning dahil po sa bagyong Ada. So meron po tayong tinatawag na orange warning ngayong hapon po ng linggo. Sa Catanduanes at Camarines Sur, meron po tayong 100 to 200 mm sa dami ng pag-uulan, which is pagka orange warning 100 to 200 mm sa dami ng pag-uulan, sapat po talaga yan or kayang-kaya niyang magpabaha. Lalo na ngayon sa Catanduanes at Camarines Sur, yan po talaga yung mga direktang lugar na naaapektuhan ng trap or extension po ng bagyong Ada. Diyan kasi mas nakadikit, no? Kaya mag-ingat yung mga low-lying areas sa mga lugar po na yan. Meron din tayong yellow warning, no? 50 to 100 mm sa dami ng pag-uulan ngayong hapon din po ng linggo sa may Quezon, Camarines Norte, sa may Albay, Sorsogon at Northern Samar. Take note, habang ang bagyong Ada ay lumiliko, ay mababawasan naman yung mga rainfall warning o heavy rainfall warning sa mga direktang lugar po nito na naaapektuhan. At kung mapapansin nyo naman, ang bagyong Ada kasi is nagbibigay ng consistent na mga pag-uulan dahil mabagal po ang kanyang pagkilos. At bukod sa bagyong Ada, no, ay apektado rin tayo ngayon ng amihan o northeast monsoon. Ang nalalabing bahagi po, ilang bahagi ng Cordillera Administrative Region at Cagayan Valley ay patuloy pong makakaranas ng maulap na kalangitan, kasama rin ang ilang bahagi ng Luzon, Metro Manila at ang nalalabing bahagi din po ng Mindanao.
Pag sinabi kasi natin na meron tayong amihan o northeast monsoon, ang mga bagyo po is hindi makaka-penetrate or hindi yan na madedevelop bilang isang malakas na bagyo. Kinokontra po kasi yan or pinipigilan yan ng amihan, which is ang malamig na hangin po, no? At pag sinabi natin na malamig na hangin, yan po yung nagpapahina sa kahit anumang sama ng panahon. Ngayon, tignan natin. Ang Pag-asa po kasi ay naglabas ng kanilang tropical cyclone threat potential, which is ito yung ating pinaghahandaan ngayon. Laging itinatanong sa atin kung pagkalusaw ba o kapag nalusaw na o nawala na ang bagyong Ada, pagdating po by next week, medyo matagal-tagal pa, no? Ay meron bang kasunod na panibagong sama ng panahon? Sama ng panahon ang term natin dahil wala namang panibagong bagyong nakikita. Actually, meron po, no, sa pagitan po ng January 23 hanggang sa 29, meron pong nakikitang mabubuong cloud cluster dito po sa may bandang silangan po ng Visayas. So kung mapapansin ho ninyo, kahit malayo yung data natin, malayo pa sa advanced weather system or doon po sa tropical cyclone threat potential, may nakikita tayong mga kumpul na kaulapan dito na posibleng maging banta ng panibagong sama ng panahon o low pressure area. Pero sa pinaka-forecast natin, nakikita natin yon na low chance nakategory po para maging isang bagyo. So hindi pa natin yan dapat alalahanin bagkos kailangan natin paghandaan. Uulitin ko ha, ang bagyong Ada ay hindi nakitaan o hindi ito nagkaroon ng direktang paglandfall sa Eastern Visayas at Bicol region. Yan kasi yung mga lugar na apektado at pinag-iingat sa ngayon. Ang nakikita kasi natin dito dahil sa northeast monsoon or amihan ay pinaliko o lumiko siya. Ito po, no? Kung mapapansin nyo, lagi na sinasabi, etong bagyong Ada nga daw is babalik, no? Babalik yung kanyang direksyon. Pero kung pagbabasihan po natin sa ating pinakamapa, yung area of probability niya, yung pinaka-pag-ikot niya ay hindi na talaga ito pabalik. Kung bumalik man ito, kung sakasakaling bumalik man ito, malulusaw na po ito at magiging isang ganap na lang mga cloud cluster or kumpol ng kaulapan. Kasi wala namang pressure ng hangin para mas ma-develop pa ito, para mas pumalik. Ang isang sama ng panahon, isang bagyo, bumabalik lamang yan pag malakas talaga yung kategorya niya. Tulad na lamang pag typhoon o super typhoon category po na bagyo, yun yung po yun mga talagang bumabalik pa. Pero kapag isang mahinang bagyo tulad ng tropical depression, tropical storm, itong bagyong Ada, no, ay hindi na ito babalik pa. At lagi ko pinapaalala sa inyo, consistent lamang ito sa level 2, itong tropical storm category na bagyo. So hindi natin ito dapat sobrang katakutan bagkos maging handa tayo. Pero pasensya na ho, alam ko yung mga parte po ng Catanduanes, Camarines Sur ay nakaranas po ng biglaang mga pagbabaha, no? At yung iba nakaranas ng mga pag-landslide. So dapat po maging handa pa rin tayo. Ito, yung mga paalala ko, lagi ko pong sinasabi araw-araw. Una-una, nananatili pa rin ang bagyo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. May consistent pa rin ito na pag-ikot. Medyo mabagal lamang yung kanyang galaw, nasa 10 kilometers per hour pa north-northwestward. Tinataglay niya ang bilis ng hangin sa 85 to 75 kilometers per hour. Ugaliin at panatilihing naka-update pa rin sa lagay ng ating panahon. Ako po talaga actually, inaalalayan ko yung mga viewers natin. Kasi karamihan po medyo may mga edad na, may mga senior na step by step, ini-explain ko pong mabuti. Lalo na yung mga nagtatanong, no, sabi nila sa lugar nila nakataas daw ang wind signal number 2 at signal number 1 pero wala naman daw pag-uulan bagkos mainit pa nga daw po. Ito po, no, explain ko sa inyo mabuti ng mabilisan. Pag signal number 1 kasi meron yung time duration or 36 hours na warning lead time. So ibig sabihin sa loob ng 36 hours doon yan totally mararamdaman o mararanasan po yung mga pag-uulan dulot po ng wind signal number 1 o signal number 2. Pag signal number 2 naman, 24 hours po na time duration o warning lead time. So doon tayo bumabase, doon po yan nararanasan. Pero lagi ko sinasabi, kapag ang isang sama ng panahon ay bumilis ang pagkilos, kasi pumalo na sa 25 kilometers per hour kahapon ang bilis ng galaw ng bagyong Ada, humina na naman ngayon. Kasi nga, parang sinasalubong niya na, no? Paligo na kasi yan. Paliko na yung bagyo. Kung mapapansin nyo, paliko na yung kanyang direksyon, no? Kaya bumabagal yung kanyang galaw kasi sumasalubong po siya sa hangin, no? Sa hangin na nanggagaling po dyan sa may bandang Hilaga.
sa northeast monsoon. Kaya nababawasan yung kanyang bilis po. Kaya nga ayon din sa pagkatala natin, by next week pa ito, mararamdaman yung trap or extension po ng kanyang hangin. Though hindi naman lahat, especially kanlurang bahagi ng ating bansa, no, ay hindi naman nakakaranas ng mga pag-ulan bagos okay ngayong panahon. May mga lugar na maaraw din, pero like ko sinasabi, lalo na sa hapon at sa gabi, huwag tayong pakampante. Importante lagi tayong handa. Yung pangalawang paalala ko, like ko sinasabi na eto, yung iba kasi hindi na ho pinapansin, no? Binabaliwala. Sabi nila, puro ka na lang basura, Kuya Francis, eh. Lagi mo na lang sinasabi yan, pero alam nyo, hindi ko naman sasabihin ito kung wala itong ganap sa mga bagyo. Yung mga basura kasi, lalo na sa mga low-lying areas, kapag naipon ho yan at nagkaroon ng consistent na heavy rainfall warning o yung mga occasional rains, tuloy-tuloy na ulan, bumabara, nagkakaroon ng mga biglaang pagbabaha. Napapansin naman natin yung biglaang pagragasa po ng tubig. Naipon kasi yung mga basura. Then, pag nilinis yan, biglaan yan. Bigla ho yung raragasa, no? Ang Bicol Region area, alam ko yung iba, pinapaalalahanan ko na yung mga kababayan natin, mga kapatid natin dyan. Nakikinig naman ho sila at salamat po sa pagkikipag-cooperate nyo. Nakakatulong tayo kahit papaano. Yung pangatlong paalala ko, yung mga kabahayan po natin, importante ngayon, bubong natin walang tulo. Hindi naman kasi nagbibigay ng malalakas na hangin ang bagyong Ada, bagkos ito is nasa 85 kilometers per hour na bilis ng hangin. Hindi ito kagaya ng mga typhoon o super typhoon category na life-threatening na lakas po ng hangin. Pero kapag isang mahinang bagyo o tropical depression, tropical storm, yan po ay more on mas marami pong mga pag-ulan ang mararanasan. Kaya nga po kahit tropical depression, kahit tropical storm, meron tayong yellow and orange warning na heavy rainfall, no? Yun pa lamang po, maobserbahan na natin talagang maraming ulan ang ibinibigay ng mahinang bagyo kumpara sa malalakas. So yung susunod kong paalala, lagi ko sinasabi na meron dapat hold tayong mga go bags. Importante yan. Hindi naman pag may bagyo lang, no? Sa lahat po ng pwedeng maging problema sa kuna na mga disaster, kailangan natin laging dala-dala yan. Dapat meron niyang flashlight, may baterya, may tubig, may mga gamot, medical kit. Importante po yan eh. Lagi ko pong itinuturo yan sa mga viewers ko, sa mga followers and subscribers ko. Kaya nga po lagi sila nag-i-stay sa akin. Yung iba, no, alam ko nagsasawa na ho sa boses ko, pasensya na ho kayo. Pero ito is gagawin ko para po makatulong sa ating lahat. Yung isang paalala ko pa, kinakailangan ng safety natin ng mga importanteng gamit, mga dokumento, mga papeles, mga importanteng kagamitan, no? Kung kaya naman ilagay sa hindi babahaing lugar, ilagay na ho natin. Kailangan din natin mag-imbak ng sapat na pagkain na tatagal po ng pang ilang araw. Tulad na lamang, by next week pa, Thursday hanggang sa Friday pa, mararamdaman pa yung pinaka-trap o extension po ng bagyong Ada. So medyo matagal-tagal pa ng kaunti. Dapat meron tayong sapat na pagkain na tatagal po ng pang ilang araw. Dahil lagi ko sinasabi, mahirap i-predict ang galaw ng bagyo. Nagbabago po yan time to time, no? Kada oras, kada araw nagbabago. Kaya dapat laging nakaantabay sa update po natin. At yung isang paalala ko, no, kinakailangan ipag-pray natin sa Panginoon na ang bagyong Ada po is tuluyan ng lumihis. Kasi kapag hindi pa ito lilihis ng mabilis, ang Bicol Region, ilang bahagi ng Eastern Visayas, pati na nalalabing bahagi po ng Luzon ay maapektuhan po ng trap or extension ng hangin ng bagyong Ada. Nandyan pa rin yung bugso ng pagkilos. Mapapansin nyo, ito yung pinaka-sentro at pinakamata, yung circulation or spiral clouds, yan yung nagbibigay ng impact. Nandyan pa rin. Hanggat nandyan pa yan, hindi natin aalisin yung pagmamonitor sa bagyong Ada. Patuloy ko kayong bibigyan ng mga update. Panalangin natin na yan ay tuluyang lumayo na, no? At lumiko at ito ay hindi na maminsala. Kasi mahirap po kahit hindi man ito direct na naglandfall, nakadikit naman siya. Ayan po, paliko yung direction niya. Pabilog nga, parang pabilog ho, paliko. Nakadikit pa rin eh. So halos parang naglandfall din siya pero hindi naman totally. Mas okay pa nga minsan kung maglandfall kasi mababawasan yung pressure ng hangin niya pag tumama sa lupa. Possible na ito ay maging tropical depression or low pressure area. Pero mas okay na rin ito. Kasi pagka hindi naman siya naglandfall, mabilis yung lalayo, mabilis po lalayo sa ating pinaka-landmass o Philippine landmass. Uulitin ko mga kaibigan, hanggang ngayon meron pa rin tayong bagyo. Kaya dapat samahan nyo ako sa bawat update natin.
Yung mga low-lying areas na apektado po ng wind signal number 1 and signal number 2, ngayon po mag-ingat po. Meron din tayong nakataas na gale warning, especially sa mga lugar na apektado ng signal number 2. Lalo na po dyan sa eastern portion ng Camarines sa norte, kasama po dyan ang ilang bahagi po mga kaibigan ko ng Albay at Catanduanes. Hintayin muna natin maging okay ang panahon, then pwede na ho tayong pumalaot. At yung mga lalabas naman dahil family day po ngayong Sunday, ugaliin po magdala ng payong, jacket, kapote ng mga motorista natin. Panlaban ho yan sa mga biglaang bugso ng mga pag-uulan. Lalo na po yung mga galing sa mga trabaho, at ugaliin dapat meron kayong protection sa ulan. No? Hindi natin masasabi yan. Yung sinasabi ko naman na panibagong banta ng sama ng panahon, sa ngayon, yon is nasa low chance pa na category. Hindi yan masusundan agad ng panibagong bagyo. Kaya nga lagi natin sinasabi, kapag merong bagyo, dinodouble check natin kung meron magiging kasunod. Pag sinabi kasi natin kasunod, dapat nandyan na yan, nandito na yan. So wala pang magiging kasunod ang bagyong Ada, at mataas pa rin ng tsansa na ito yung magiging unang bagyo, isang bagyo lang ngayong January. Pero siyempre lagi ko sinasabi, nagbabago ang kondisyon ng panahon, ng hangin, at magdedepende tayo sa weather forecast doon sa banta ng panahon o iba't ibang hangin na nakakaapekto po sa sama ng panahon or bagyo. Sa ngayon po mga kaibigan ko, mga kababayan, mga kapatid, yan po muna ang pinaka-latest na update natin sa lagay ng ating panahon. Maraming salamat po, sinamahan nyo ako hanggang dulo. Kung umabot kayo hanggang dito, comment naman po ng inyong pangalan kung taga saan po kayo. Para next update, gawan ko po ng paraan para ma-shoutout po kayo. Maraming salamat at God bless po sa inyong lahat. Happy Lord's Day, Happy Sunday po sa ating lahat.